ang daga kapag ikay damak at burara. Sa paglilinis ay walang tiyaga. Magiging instant alaga na hindi sinasadya. Ang daga. Ang daga. Maliit, ngunit mahiwaga. At kapag lumusob bilang pangkat. Maliit ka mo, daga? Sa amin, malalaki. Malalaking daga. Pag lumusob bilang pangkat ay grabe sumalanta. Simot ang bigas, ang mais, at kung anong inimbak na punla. Ang daga. Pero sa ating kwento ngayon mga kapatid, ang daga, sila ang siga. Dahil ngayong Biyernes ng Hiwaga, may tanong na susubukang sagutin ang ating dula. Nasinulat po ni Orly Aquino. Paano kung ang daga ay biglang naging dambuhala? Ano ang dala nilang banta? Paano sila mamiminsala? Kaya ito atin ang simulan sa Sana Lord ang dula. At samahan kami sa isla ng dambuhalang daga. Kung hindi ko lang ikinababahala na pwede may panganib na dulot sa tao mga waste chemical na naiipon sa aking laboratorio, hindi na ako lalabas ng bahay sa ganitong 10 oras ng gabi. At iutos ko na lang sa katulong ang pagtatapon sa waste chemical na itong dala ko. Ay, naka. Dito sa malaking parang balon sa likod ng bahay, kaya na dati. Lahat ng chemical na nagiging basura sa ginagawa kong mga eksperimento, dito ko tinatapon. Yan. Ngayon na itapon ko ng mga waste chemical, babalik na ako sa aking laboratorio. May umahawon mula sa ilalim ng malaking guwang. Daga! Malaking daga na sinlaki ng inahing baboy. Nakita ko na yung gatong daga. Rita! Oh, ba't tumahangos kang pumasok ng bahay, Norman? At parang takot na takot ka. Bakit gising ka pa? Nakatulog na ako sa kwarto. Nagising lang ako nang marinig ko sumigaw ka. Ay, matulog ka na uli. Saan ka ba galing? Bakit gabing-gabi na lumabas ka pa ng bahay? At bakit ka sumigaw? Ano yan, Norman? May sugat ka ba sa braso? Wala ito, wala. Bakit ka nasugatan? Anong nangyari sa'yo? Ano, Ate Rita? May masamang nangyari kay Kuya Norman sa labas ng bahay kagabi. Oo, Dina. Nagising ako sa sigaw niya. At pagpasok niya ng bahay, may sugat siya sa braso. Na ayon sa kanya, nakagat daw ng alamid. Ate Rita, matagal na akong kasambahay ninyong mag-asawa ho, ano? Pagtira nyo rito sa isla, kasama nyo na ako. Sa tagal natin dito, wala pa akong nakikitang alamid. Ako man. Dina! Nariyan na ho, Kuya Norman. Sundin mo na muna ang iutos ng Kuya Norman mo sa'yo, Dina. Pero mag-usap ulit tayo mamaya, ha? Sige ho, Ate Rita, ha? Malakas ang kutob ko. May inililihim sa akin ng asawa ko. Tulungan mo nga ako, Dina. Ang bigat ng malaking batong to, Kuya Norman, ah. Pagulungin natin para itakip nyo sa malaking gawang na parang balon. Yun, oh. Di sana tayo masyadong mahihirapan kung may iba pa tayong makakatulong. Sino makakatulong natin? Alam mo namang mahina ang katawan ng Ate Rita mo. At tatlo lang tayo nakatira rito sa isla, eh. Huwag ka na maraming reklamo. Sige na, pagulungin na natin tong malaking bato. Sige.
Ay, Kuya Norman, nailapit rin natin ng malaking bato sa tabi ng malaking guwang na parang balon. Oo nga. Itakip na natin ang batong to sa guwang, ha? Sandali, Kuya Norman. Ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? May narinig ako na galing sa ilalim ng malaking guwang. Parang ingit ng isang malaking daga. Marami-rami na itong mga damit na naimpake ko, Ariel. Tama yan, Mila. 1 linggo tayong magbabakasyon sa isla ni na Tito Norman at Tita Rita. Bakit hindi pa po natin isaktong 2 linggo yung bakasyon natin sa isla, Ma? Pa? Oo nga po, Mama, Papa. Nung huli po tayong magbakasyon kina Lolo Norman at Lola Rita, bitin kami ni Ate Lani sa 1 linggo lang na bakasyon natin dun eh. Pumayag na po kayo para madagdagan na namin ni Obit yung mga damit na dadali namin. Gusto ko nga ma-extend na bakasyon natin, kaya lang di pwede. 1 linggo lang nakuha kong leave sa trabaho ko. Ang problema, Ariel, hindi mo pa naipapaalam sa tsuhin mong scientist na magbabakasyon tayo sa kanyang isla. Sinadya ko nga huwag tawagan si Tito Norman para masorpresa natin sila ng kanyang asawa. Tiyak matutuwa ang mga yon dahil gustong-gusto nilang magbakasyon tayong mag-anak sa kanilang isla. O mga anak, pagdating sa isla, mag-ingat kayo doon, ha? Lagi naman po kami nag-iingat na magkapatid kahit saan kami magpunta, Mama. Kailan po ba kami hindi sumunod ni Ate Lani sa bilin niyo? Kung magsalita ka, Obet, parang masunurin ka. Madalas din namang pasaway ka. Yan, pahiya tuloy yung pasaway. Doble ang ingat na gawin natin mag-anak ngayon. Kasi ewan ko ba, sa lahat ng bakasyon natin sa isla, bakit parang kinakabahan ako ngayon? Norman! Ay, ano ka ba, Rita? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yong kakatok ka muna bago ka pumasok dito sa laboratorio? Inabala mo ko, inapura ko ito, iniimbento ko. Pasensya na. Nakalimutan kong kumatok kasi may dumating sa pangpang ng isla. Sino? Yung pamilya ng pamangkin mo si Ariel. Ha? Bakit ngayon pa dumating ang mag-anak na yon? Bakit naman, Norman? Ayaw mo na bang magbakasyon dito sa islang mga kamag-anak mo? Tito Norman, lumalakas kaya atang uminom ngayon. May gusto kong sabihin sa iyo kaya kinausap kita ng sarili na, Ariel. May problema ba kayo sa inimbento nyo? Kaming mga siyentipiko talagang may mga pagkakataon na nagkakaproblema sa aming mga eksperimento. Baka may maitulong ako sa inyo. Hindi ako ang gusto kong tulungan mo. Ang pamilya mo. Okay lang ang pamilya ko, Tito Norman. Okay kayo nung nasa Maynila kayo. Pero hindi ngayong narito kayo sa isla. Hindi ko kayo maintindihan. Ariel, hindi sa itinataboy ko kayo mag-anak, ha? Pero mas mabuting sa ibang lugar na kayo magbakasyon. Mapanganib ngayon dito sa isla. Lubhang mapanganib! Ariel, aalis na ba tayo mag-anak dito sa isla? Hindi, Mila. Inaalam ko lang kung nasa kondisyon tong motor ng bangka na 1 linggo kong nirentahan para magamit natin dito sa isla. Tatapusin natin ang 1 linggong bakasyon dito. Baka may maitulong tayo sa mga kamag-anak ko rito. Narinig ko yung pag-uusap ni Tito Norman kanina. Huwag mo intindihin yun. Nakakaabala yata sa uncle mo scientist yung pagbabakasyon natin mag-anak dito sa kanilang isla. Hindi. Bakit parang tinataboy niya tayo paalis dito? May panganib daw kasi rito sa isla na di naman niya maipaliwanag sa akin kung ano. Hindi kaya naiistorbo lang natin ang trabaho ng uncle mo?
Ibang hinala ko, Mila. Totoong may panganib dito? Hindi. Malamang, nagkakatampuan sila ni Tito Norman at Tita Rita. At ayaw ng uncle ko na mamalayan natin mag-anak ang gusot na namamagitan sa kanilang mag-asawa. Tilani, sama ka! Saan ka pupunta, Obet? Sa likod bahay. Titingnan ko yung puno doon na maraming alitap-tap ng ganitong gabi na. Ikaw na lang. Tatawagan ko si Jay sa Manila para malaman yung nagbakasyon tayong mag-anak dito sa isla. Kung magkakasakit yata pag di mo nakausap yung boyfriend mo sa loob ng isang araw eh. Hinggit ka lang, no? Ayun! Kita ko na naman yung puno na maraming alitap-tap paggabi. Ang ganda, parang Christmas tree. Huh? May daga. Isang higanting daga na kusing laki ng baboy yung palapit sa akin. Atakihin ako ng higanting daga! Sa'yo? Ha? Ano? Isang higanting daga ang umatake sa'yo? Ate, tulungan mo ako! Nginat-ngat ng malaking daga yung kamay ko! Papatayin ako ng higanting daga! Huwag kang matakot, Obet. Halika! Itong kapirasong kahoy na to, ito ang ipapalo ko sa higanting daga na yan. Ate Lani! Ate, salamat! Iniligtas mo ako! Nakatakot, ate! Sige na, pumasok na tayo sa bahay, Obet. Dali! Baka may umatake pa sa atin na higanting daga. Ano, Lani? May higanting daga sa isla na pinagbakasyonan ng pamilya nyo? Oo, Jay, kaya tumawag ako sa'yo. Muntik na ngang napatay ng higanting daga na yun yung bunsong kapatid ko eh. Bakit hindi pa kayo umalis ng pamilya nyo dyan sa isla na yan? Hindi maiwan ng papa ko yung uncle niyang scientist tsaka yung asawa nun. Bah, nanganganib ang buhay nyo dyan. Gusto na nga ng mama ko na umalis na kami rito eh, pero hindi namin kasi pwedeng iwan si papa. Alam mo, hindi mapapanatag ang loob ko rito sa Maynila kung ganyang alam ko nasa panganib ang buhay mo. Sige na, wag mo na ako masyadong alalahanin. Pwede ba hindi ako mag-alala sa'yo? Gagawa daw ng paraan ng lolo kong scientist na mapuksa yung higanting daga na yun. Oo, paano kung mabigo ang lolo mo? Hihintayin mo na lang bang pati ikaw atakihin ng higanting daga? Lason, Ariel. Mabagsik na lason ang laman ng boteng ito. Saan ho galing yan, Tito Norman? Inimbento ko. Para ho sa higanting daga na umatake sa bunsong anak ko? Oo. Ang halimaw na hayop na yun. Yun ang dahilan kaya gusto kong sa ibang lugar na kayo ng pamilya mo magbakasyon. Ba't di nyo pinaalam kagad sa akin na may higanting daga dito sa isla? Kasi ayoko matakot kayo ng pamilya mo Gaya na Tita Rita mo. Tito Norman, handa ho akong tumulong para mapatay ang hayop na halimaw. Huwag na. Mapanganib na harapin ang dambuhalang daga. Baka malagay ho sa peligro ang buhay niyo. Huwag kang mabahala sa akin. Bilang isang siyentipiko, ako ang higit na nakakaalam kung paano puksain ang higanting daga. Anong ginagawa mo, Obet? Patibong, Ate Lani. Para dun sa higanting daga na ngumat-ngat sa kamay ko. May sugat ka pa nga sa kamay kung ano-ano nang ginagawa mo. Ate, muntik na akong pinatay ng malaking dagang yun. Kaya gaganti talaga ako sa kanya. Pag nahuli ko yun sa patibong, papatayin ko yung higanting yun. Obet,
Itigil mo yung paggawa ng patibong. Mama, gusto ko lang pong gumanti dun sa higanting daga. Ang pagpapagaling ng sugat sa kamay mong intindihin mo. Pag nakikita ko nga po tong sugat ko, lagi ko naaalalang muntik na akong pinatay ng malaking dagang yun eh. Kaya gusto ko po talagang gumanti. Ay naku, magtigil ka nga. Mama, pag di po napatay yung malaking daga, baka pati kayo atakihin at ngat-ngatin nun. Gumagawa na ng paraan ng Lolo Norman mo para mapuksa yung halimaw na yun. Buti nga po, nagtutulungan kami. Sabi ko sa'yo, tumigil ka na, Obet, ha? Susundin mo ba ako? O isusumbong ko sa papa mo yung katigasan ng ulo mo? Ano, Jay? Pupunta ka sa islang kinaroroonan ng pamilya nila Lani? Oo, Ed. Kaya pinuntahan kita. Kahit sabi ng girlfriend mo na may higanting daga doon na umatake sa tao? Oo. Pare, hihiram sana ako sa'yo ng baril. Hindi kita pwedeng pairamin ng baril, Jay. May ano ko naman, di ba? May service firearm ka bilang isang sundalo. Ako lang ang pwedeng gumamit noon sa tamang pagkakataon. Okay lang, kung hindi mo ako matutulungan. Para ano pat naging magkaibigan tayo kung di kita matutulungan? Mapanganib daw yung higanting daga sa isla. Kaya kailangan meron akong, alam mo na, pang sandata. Hindi ka mag-isang pupunta doon. Sasama ka sa akin? Oo, Jay. Sa isla ko guguguli ng ilang araw na bakasyon ko sa serbisyo. Ako ang papatay sa sinasabi ng girlfriend mo na higanting daga. Dito, Ariel. Sa loob ng malaking guwang na ito sa likod bahay, dito ko nakitang naglunggam ng buhalang daga na ngumatngat sa braso ko. Kaya tinakpan ko ng malaking bato. Yan o. Aalisin ko ang malaking batong nakatakip sa guwang, Tito Norman. Wag na. May maliit na siwang sa malaking guwang na pwede kong pagbuhusan ng lason. May silbi kaya ang inimbento yung lason sa higanting daga? Ay, malalaman natin. Sana, Tito Norman. Yan. Ngayon ay buhos ko na sa siwang na malaking guwang ang mabagsit na lason. Malalaman na natin kung mapipinsala nun ang dambuhalang daga. Tito Norman, naririnig niyo bang naririnig ko? Oo, Ariel. May tila malaking hayop na dumaraing sa ilalim ng malaking guwang. Malamang umiepekto na sa target ang mabagsak na lason. Sige, dambuhalang daga. Malasong ka. Mangisay ka. Halimaw na hayop. Mamatay ka! Lani, salamat din at nakita rito sa isla ng Lolo Norman mo naligtas ka. Bakit pala napunta ka rito, Jay? Kasi hindi mapanatag ang loob ko sa Maynila eh. Kaya sinama ko na rito yung kaibigan ko. Ito, sundalo siya. Naging friend mo na rin mula nung ipakilala ko siya sa'yo. Madali naman palang puntahan ng island to basta may mapapadaan ditong bangkang pampasahero. Gaya na sinakyan namin ni Jay. Kamusta ka, Lani? Okay lang naman, Ed. Tutulungan daw niya tayo sa pagpatay sa sinasabi mo higanting daga na umaatake na tao dito sa isla. Malamang wala na kayong aabutan na patayin dito. Ha? Bakit? Binuhusan ng Lolo Norman ko ng lason yung pinaglulunggaan ng higanting daga. At sabi niya, malamang napatay na niya raw yun. Ay, wala na pala tayo mission dito sa isla, Jay. Anong wala? Narito na rin lang tayo. Di magbakasyon na tayo ng ilang araw, di ba? Oo nga naman, Ed. Okay sa akin yan. Kaya lang, Lani, okay kaya sa lolo mo na magbakasyon kami rito ng boyfriend mo? Lani, salamat pumayag ang Lolo Norman mo na magbakasyon kami ni Ed ng ilang araw dito sa isla. Bakit naman hindi siya papayag? Alam naman niyang boyfriend kita. Tama. At gaya ng parents mo, boto rin sa akin ng lolo mo, di ba? Ewan ko. Naku, aminin mo na. Tayong dalawa lang naman na nandito sa labas ng bahay. Teka, hindi lang tayo yung nandito sa labas, Jay. Oh, ba't tumigil ka sa paglalakad? Malamang nasa likod ng malagong halaman na yun sa di kalayuan si Obet. Kaya merong kumakaluskos dun, oh. Bakit naman mapupunta ron ng bunsong kapatid mo? Pilyo yun eh. Ang pakapasaway. Malamang sinusubukan tayo, kaya, alam mo yun, gugulatin ka. Ganun ba? Teka, di siya ang gugulatin ko. Sige. Bulaga! Lani, hindi kapatid mo yung nandito sa likod ng malagong halaman. Hindi kapatid mo. Ang higanting daga! Braso mo! Jay! Nilagyan ng higanting daga, braso mo! Jay! Jay! Braso mo! Jay! Umigat ng higanting daga kahit nabuhol na ako sa lupa. Huwag ka matakot, Jay. Tutulungan kita. Ililigtas kita. Oo, parang yan. Mabuti dumating ka.
Masakit. Ako nang bahalang magligtas sa boyfriend mo, Lani. Sige, salamat. Buti dumating ka. Sagot lang kita, pare. Oh, sige. Ed, baka si Jay ang mabaril mo. Ha? Hindi ako magiging sharpshooter kung di ko mapupuruan ng dambuhalang daga sa pagitan ng kanyang mga mata. Patay na ang dambuhalang daga! Ligtas ka na, Jay! Salamat naman, Ed. Salamat. Pero Jay, may sugat ka sa braso. Wala to, Lani. Isang yakap mo lang at halik, gagaling na to. Sige na, pakis nga. Jay, hindi nakakatawa na munti ka nang mapatay ng dambuhalang daga na yun. Yun nga po, sabi ko sa kanya, mama eh. Mababaw lang naman po yung sugat ko sa braso, Tita Mila. Kahit na, kung nadisgrasya ka rito sa isla, baka hindi mapatawad sila ni ng parents mo. Wala naman pong kasalanan ng anak niyo, Tita Mila. Dahil sa kanya, kaya naparito si Jay sa isla. Hindi ko naman po siya pinapunta dito, mama eh. Kusa talaga ako naparito, Lani. Dahil pag may masama nangyari sa'yo at di kita naipagtanggol, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Naamoy kasalan na yata. Ano ka ba, Ed? Wala pa sa plano namin yan ni Jay, di ba? Tama, pero alam mo kung sakaling pakasal kami ni Lani, dito ko gustong gawin ang kasal namin sa isla. Ba't dito, Jay? Dito may thrill eh. Saka, saan ka naman nakakita ng isla na may mga dambuhalang daga? Dito lang, di ba? Okay dito. Oh, Norman, ano na naman yung pinagpupuyatan mo rito sa iyong laboratorio? Nagtitimpla ako na mas mabagsik na lason, Rita. Napatay na ng sundalong kaibigan ni Jay yung dambuhalang daga. Oo nga. Saan mo pa gagamitin yung iniimbento mo? Ire-reserva ko lang. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Mabuti na yung nakahanda ko, di ba? Ano pa ba ang paghahandaan mo ng mabagsik na lason, ha? Nakita nga nating napatay na ang halimaw na hayop. Pero, paano kung hindi nag-iisang dambuhalang daga dito sa isla? Ate Rita! Ate Rita! Bakit parang ligalig ka din, ah? Ate Rita, gising na ho ba si Kuya Norman? Wala siya rito sa kwarto. Gaya ng madalas mangyari, malamang nakatulog na naman sa laboratorio niya. Kailangan nung malaman ni Kuya Norman yung problema eh. Anong problema? Pagising kong nakita kong sira yung pinto at wasak ang mga sopa. Paano nangyari yon? Ewan ko nga ho, Ate Rita pero parang inat-ngat yung pinto at yung mga sopa ng dambuhalang daga. Tama ka, Dina. Ang sira sa pinto ay palatandaang inat-ngat yun ng dambuhalang daga. Pati na yung mga sopa. Sa laki ho ng sira sa pinto ay malamang malaking hayop ang sumuot doon, Kuya. Parang ipinaghigante ang napatay na dambuhalang daga ng kanyang kasama. Nakangahulagang hindi nag-iisang napatay na malaking daga, Norman. Tama. Baka ho marami pang kasama yung napatay na dambuhalang daga. Baka sa susunod, hindi na mga gamit ang ngat-ngatin ng hayop na yon. Ay baka tayo na. Nanganganib na pala mga buhay natin dito, ate. Norman, umalis na tayo ng isla. Sige, umalis kayo. Sige, pero may iwan ako rito. Ay nako, hindi ka ta pwedeng iwanan dito. Lalo na't dahil pag bumaha dito sa isla, halos lumubog ang bahay natin. Ako man ho, Ate Rita Hindi ko pwedeng iwan kayo mag-asawa rito. Hindi ako pwedeng umalis dito sa isla. Bukod sa dito ako nakakapagtrabaho ng maayos bilang siyentipiko, responsibilidad kong puksain ang naritong mga hingkanting daga. May katwirang mabahala ang lolo Norman ni Lani. Oo nga, Ed. Matapos niyang matiyak na may kasamang napatay mo higanting daga, anumang oras pwedeng may umatake na naman sa atin mga halimaw na hayop. Lalo sa akin, dahil ako ang nakapatay sa dambuhalang daga. Pwedeng gantihan ka ng mga kasama ng napatay mong halimaw na hayop. Kaya nga gusto ni Lani at ng mama niya na umalis na tayo rito sa isla. Ha? Ba't bigla kang natigilan, Jay? Malabo tayong makalas dito sa isla, Ed. Bakit? Tingnan mo yung bangka na inarkilan ng papa ni Lani. Ayun o. Nako, sira na yung bangka? Oo, may malaking sira sa bangka na parang inat-ngat ng higanting daga.
kuryente lang dito sa isla, makakapag-charge tayo ng cellphone para makakontak tayo ng pwedeng tumulong sa atin para makaalis tayo dito. Kung ako lang ang masusunod, Jay, gusto ko umalis na agad kayong lahat dito sa isla. Mahirap naman pong maiwan kayo mag-isa rito. May paraan ako para mabuksa ang mga hayop na halimaw. Ang problema ho, parang tao na may isipan dambuhalang daga. Malamang maiwasan niyang mabagsik na laso na ipapain niyo sa kanya. Hindi ako magpapadahig sa mga halimaw na hayop. Ipaubayan niyo sa akin ang pagpatay sa dambuhalang daga. Malaking tulong ka sa amin, Ed. Titiyakin ko po sa inyo, bago kami umalis dito, mapapatay ko ang mga higanting daga. Magbabantay ako sa labas ng bahay, Jay. Ed, sasamahan kita. Wag na. Magpahinga ka na. Babawi na lang ako ng tulog bukas ng umaga. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, ha? Okay. Sige. Matapos namin matakpan ang malaking butas sa pinto, pwede ako magbantay sa loob ng bahay. Pero mas mabuting dito ako sa labas para masiguro kung walang makakapasok na halimaw na hayop sa loob ng bahay. Dito ako pepesto sa lugar na makikita ko kung may nalapit sa bahay. Ayun ang inaabangan ko. Dambuhalang daga, tapos ka ngayon! Sapul! Ayos! Isang pala lang. Wala kaming dapat ikabahala. May isa pang dambuhalang daga sa likuran ko. Atakihin ako! Hindi mo ba ibabaon ang ngipin mo sa leg ko? Dambuhalang daga ka! Hindi ako papayag mangat-ngat mo ang lalamunan ko! Ang bari ko! Nabitiwan ko sa pakipagbuno sa alimaw na hayop na to! Nabuwal pa ako! Tagilid ako! Hey! Tutulungan kita sa pakipagbuno mo sa higanting daga. Magagilap ako ng panghambalo sa alimaw na hayop na yan, ha? Huwag ka magpapatalo sa kanya, Ed, ha? Bilisan mo, Jay! Sige! Jay! Nangangat ako ng dambuhalang daga! Ang leg ko! Ed! Tita Ariel, tulungan niyo ako! Tatarakan ko ng kutsilyo ang likod ng dambuhalang daga na to! Tita Ariel, salamat! Ligtas ka na, Ed. Wala nang buhay, nambubulagta sa lupa. Ang dambuhalang daga na paulit-ulit kung sinaksak ng kutsilyo. Kung di niyo ako tinulungan, malamang ako nang napatay ng dambuhalang daga. Ay, nako. Norman, huwag mong ihampas sa besay ang kamay mo. Nakukonsensya ako, Rita. Baka mamaya merong masira dito sa laboratorio mo at masugatan ka pa. Marami nang muntik mapahamak dahil sa kagagawang ko. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Kasi dahil sa pag-eksperimento ko ng kung ano-ano, nagtatapon ako ng mga basurang kemikal sa malalaking guwang sa likod bahay. Mga basurang kemikal na maghalo-halo, nagkaroon na may masamang epekto sa mga daga. Nagpalaki sa kanila, nagpabangis, at nagudyok sa kanila na umatake sa mga tao. O hindi naman siguro ganun yun. Hindi pwedeng magkamali ang teorya ko. Norman, totoo man ang hinala mo, wala na tayong dapat na ikabahala. Napatay na yung 3 dambuhalang daga. Hindi tayo nakatitiyak na 3 lang ang naapektuhan ng mga basurang kemikal na itinapong ko. Pwedeng may iba pang mga hayop na naging halimaw. Nagtatago lang. At anumang sandali, pwedeng umatake sa atin. Ay, mag-ingat na lang tayo. Rita, pag may napahamak na ko dahil sa kagagawang ko, pag may napatay ang dambuhalang daga, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Aling Dina, saan po kayo pupunta? Magtatapon lang ng basura sa likod bahay. Bakit? Sige, tutulungan ko na po kayo. Hindi, wag na. Magaan lang naman itong mga basurang itatapon ko. Hayaan nyo na lang pong tulungan ko kayo. Wala po kasi kung matulong kina Mama at Ate Lani sa pagluluto sa kusina eh.
Ay, sige. Ikaw nang bahala. Akin na po yan. Ako na po magbibitbit ng isang plastic ng basura. Siya doon tayo magtapon ng basura doon sa may malayo-layong bahay. Ay, sandali lang po, Aling Dina. Bakit tumigil ka sa paglalakad? Bakit po may malaking guwang ng lupa dito malapit sa puno? Ay, oo nga, no? Dati naman wala yan. Parang may umiingit sa loob ng malaking guwang. Oo nga, Obet. May mga umiingit po na parang mga malalaking daga. Jay, kawawa naman si Ed. Oo nga, Tito Ariel. Medyo malalim ang sugat sa leeg niya nang ginatnyat siya ng nabuhalang daga. Kaya nga po, pinagpahinga na lang natin siya sa bahay. Hindi na natin sinama sa pagkuha ng gasolina dito sa bangka. Buti po may gasolina rito, no? Isang galong niyang nireserba ko sa bangkang inarkil ako. Hindi mo po natin magamit ang bangka dahil sinira ng dambuhalang daga. Gaya ng utos sa atin ng Uncle Norman nyo. Gagamitin natin ang gasolina laban sa mga higanting daga. Norman, sa halip na narito tayo sa laboratorio, magkabang na lamang tayo sa pangpang ng bangka na pwedeng mapadaan dito sa isla. Nag-aabang na doon si Lani at ang mama niya. Mas mabuting marami tayong mag-abang para mas madaling makita ng mga hihinga natin ng tulong. Samahan mong mag-ina sa Pampang, Rita. At tatapusin ko itong ine-eksperimento ko. Ha? Parang sandata yata yung ginagawa. Oo. Isang sandata na mabisang pamuksa sa mga dambuhalang daga. Kailangan mo pa bang gawin yan? Oo. Inutusan mo sina Jay at Ariel na sila ba ng malaking guwang sa likod bahay na pwedeng pamumugaran ng mga halimaw na hayop. Oo nga, pero mabuti na yun nagsisiguro tayo. Lahat ng paraan ay gawin na natin laban sa mga dambuhalang daga bago tayo pa ang mapatay ng mga halimaw na hayop. Tito Ariel, nabuksan ko na po yung galon ng gasolina. Ibuhos mo na sa loob ng malaking guwang na lupa, Jay. Opo. Ngayon na ibuhos mo na lahat ng gasolina sa malaking guwang. Lumayo-layo na tayo rito. Opo, Tito Ariel. Tayo na. Ngayong malayo-layo na tayo sa guwang, sisindihan ko na ang lighter ko. Sige po. At ihagis ko na sa loob ng malaking guwang. Sige. May mga umiingit sa ilalim ng malaking guwang na naglalagablab. Malamang mga dambuhalang daga yun. Oo nga. Sana mamatay na lahat ng mga halimaw na yun. Dapat, Jay. Dahil pag may nakaligtas sa mga dambuhalang daga, malamang nagantihan nila tayo. Ano ka mo, Norman? Lalabas ka ng bahay. Para mabantayan ko kung sakali may dambuhalang daga na magtatangkang pumasok ulit dito sa bahay. Bakit ikaw pa? Sinugutusan ko. May sugat sina Jay at Ed. Ang pamangkin mo. Ayaw payagan si Ariel ni Mila na lumabas ng bahay sa gabi. Kaysa mag-away silang mag-asawa, ako na lang ang magbabantay sa labas. Sinunog na ni Jay at Ariel ang malaking guwang na hinihinala nating pinamumugaran ng mga dambuhalang daga. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan nating lahat. Kung hindi na kita mapipigilan, siya, sige, mag-ingat ka na lang. Rita, huwag kang mabahala. Hanggat hawak ko ang sandatang inimbento ko, hindi ako kayang patayin ng mga halimaw na hayop. Parang uulan na. Pero kahit umulan o bumagyo, patuloy ako magro-ronda sa paligid ng bahay para masiguro kung walang dambuhalang daga na pwede makalapit at makapasok sa bahay. Tama ang hinala ko. May buhay pang halimaw na hayop. Sige, dambuhalang daga. Lumapit ka sa akin. Hatakiin mo ako! Kahit bumuhos ang ulan, kahit basang-basa na ako, hindi kita uurungan, halimaw ka!
Bago mo ko matake, tikman mo ang bagsik na imbensyon kong sandata! Patay ka ng halimaw na hayop. Bumulagtang walang buhay sa lupa ng tamaan ng inimbento kong sandata. Teka, may mga dambuhalang daga pa sa likuran ko. Sa tagiliran ko. Napapaligiran ako. Laksa-laksang dambuhalang daga. Atakin ako! Norman! Norman! Naku! Ay, tulong! Tulungan niyo asawa ko! Tita Rita, ano ang nangyayari? Ariel, tulungan mo nga uncle mo. Inaatake siya sa labas ng napakaraming dambuhalang daga. Gustuin mo natin tulungan siya. Hindi natin pwedeng gawin. Bukod doon sa lakas ng ulan, napakaraming halimaw na hayop na nasa labas ng bahay. Ariel, pababayaan mo na lang bang mapatay ang uncle mo? Para ho tayo nagpakamatay pag lumabas tayo ng bahay. Ay naku, kung ayaw mong kumilos, ako na lang ang kikilos. Tita Rita, huwag ho kayong lalabas ng bahay. Bitiwan mo ako! Ililigtas ko ang asawa ko! Pero tita! Bitiwan mo ako! Tita Rita! Norman! Norman, ililigtas kita! Tita Rita, magbalik kayo! Kawawa naman ang mga amo ko. Dina, nakakatakot ang sinapit nila dito Norman at Tita Rita sa labas ng bahay. Inatake sila at nginat-ngat ng maraming daga hanggang sa mamatay sila. Kung lumabas naman po tayo, kung tinutulungan natin sina Lola Norman at Lola Rita, malamang hindi rin natin sila may liligtas. Mapapatay rin tayo ng mga daga. Ano gagawin natin, Ate Lani? Huwag tayong lalabas ng bahay, Obed. Hindi pwede. Jay, baka pasukin tayo ng mga dambuhalang dagang yun. Yan ang di natin papayagang mangyari, Lani. Kuya Jay, mapipigil ba natin yung mga higanting daga na pumapasok dito sa bahay? Dapat natin sila mapigilan, Obed. Kaya isara natin mabuti ang mga pinto at bintana. Kapag nakapasok dito sa bahay ang mga higanting daga, malamang mapatay nila tayo. Buhos ng ulan. Hinangat-ngat ng mga dambuhalang daga ang pinto dito sa likod bahay. Unti-unti nilang nasisira ang pinto. Bago makapasok dito sa bahay mga halimaw na yan, itong kapirasong kahoy na to, ito ang ipangahambalas ko sa mga dambuhalang daga. Jay, nasiguro na natin nakasarang mabuti ang mga bintana at pinto. Huwag na po kayo masyadong mabahala, Aling Lina. Hanggat nandito tayo sa loob ng bahay, ligtas po tayo. Hindi lang naman sa pag-atake ng mga malalaking daga ako natatakot eh. Ba't bahagyan yung binuksan ng bintana? Ano pong sinisilip niyo sa labas? Lalong lumalakas ang ulan. Kaya bumabaha na sa labas. Baka maulit na naman yung nangyari ritong pagbaha noon na halos lumubog na itong bahay. Hindi naman ho siguro. Baka makaligtas nga tayo sa pag-atake ng mga daga. Mamamatay naman tayo sa pagkalunod sa baha. Uy, teka. Ha? Si Lani yung sumigaw na yun ah. Naku! Diyos ko, Jay, baka napasok na sa loob ng bahay ang mga halimaw na hayop. Baka inatake ng girlfriend mo.
Nakayakap lang ako sa'yo. Kuya Jay! Jay! Lani, ba't ka sumigaw? Kuya Jay, buti dumating ka kagad. Bakit takot na takot kayo magkapatid? Tingnan mo yung pinto. Ha? Inangat ng mga damuhan ng daga ang pinto. Unti-unti nang nasisira ng mga halimaw na hayop yung pintuan. Lani, huwag kayo matakot. Hindi ko papayagang makapasok dito sa loob ng bahay ang mga damuhan ng dagang yan. Ito sila. Itong ihampas ko sa mga halimaw na hayop na yan. Kuya Jay, huwag mo nga hayaan makapasok yung mga higanting daga. Pag napasok tayo ng mga halimaw na yun, tayo na yung angat natin nila. Aling Dina, samahan niyo ako. Naisara na namin ni Jay ang mga bintana at pinto. Dito tayo sa kwarto. Magdasal tayo. Magdasal? Napapaligiran tayo ng mga dambuhalang daga sa labas ng bahay. At patuloy yung malakas na buhos ng ulan. Kaya nga mabilis na yung pagtaas ng baha. Nanganganib ang buhay nating lahat, Mila. Sa mga dambuhalang daga at saka dun sa baha. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sa gipit nating kalagayan sa ngayon, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Lumayas kayo mga dambuhan ng daga! Lumayas kayo lahat! Jay, kahit nakakampas mo ng sili ang mga halimaw na hayop, patuloy pa rin inaangat ng iba sa kanila yung pinto. Lumalakad na yung butas sa pinto. Kuya Jay, malapit nang makapasok yung mga higanting daga dito. Hindi ako susuko sa paglaban sa kanila! Ipaupaya mo sa akin ang mga dambuhan ng daga. Doon kayo sa kusina. Nangihina ka pa dahil sa sugat mo sa leeg! Pinatay na pang bala sa baril ko. Jay, pagod ka na. Sundin natin ang kaibigan mo. Okay, Ed. Mag-ingat ka. Tara, sa kusina tayo. Lani, Kuya Jay, kasunod niyo ako ni Ate Lani. Mga dambuhan ng daga. Di kayo sasantuin ng mga tingga. Nakapatay ako ng ilang halimaw na hayop. Pero naubusan na ako ng bala. Pumasok na sa butas ng pinto ang mga dambuhan ng daga. Atakin ako ng mga halimaw na hayop. Inaatake ng mga dambuhan ng daga si Ed. Diyos ko, ninangat-ngat ng mga halimaw na hayop yung katawan ng kaibigan mong sundalo. Kuya Jay, Ate Lani, malamang tayo na isusunod na aatakihin ng mga daga. Mamamatay na tayo. Lalo tumataas ang baha. Pinapasok na ng tubig itong bahay. Oo nga. Ate Lani, malulunod tayo. Lampas tao na yung baha. Mabit kayo sa akin, Robin! Lani! Ako bahala sa inyo! Marunong ako'y! Ililigtas ko kayo sa baha! Dali! Kapit! Ang dami mga dambuhalang daga na nalulubog sa baha. Nalulunod na yung mga higanting daga. Hindi sila makalangoy! Mamamatay ang mga halimaw na yan! Mamamatay sila lahat! Salamat at nakaligtas tayo sa bangis at ngipin ng mga dambuhalang daga. Tayong mag-anak. Pati si Jay at Aling Dina. Tininig ng Diyos ang mga dasal natin. Ngayong humupa na ang baha at namatay na lahat ng mga halimaw na hayop dito sa isla, wala na tayong dapat ikabahala. Kailanman di na mauulit magsabog ng lagim ang mga higanting daga sa isla.